Itong gagawin ng Iglesia ni Cristo, itong Iglesia ni Cristo rally, mga kaistorya, hindi lang naman ito gusto ng Iglesia ni Cristo eh. Ito ang nais. Ito ang gusto ng bawat Pilipino. Yung mga Pilipinong walang boses. Yung mga Pilipinong nariyan lang sa tabi-tabi. Yung mga Pilipinong nagdadrive ng tricycle, nanggugupit sa barbershop, nagbebenta ng mga gulay dyan sa talipapa, yung mga Pilipinong nagtatrabaho as housemaid, yung mga Pilipinong mga ordinaryong empleyado, yun ang gusto, yun ang nais nila. Kaya lang, paano marinig yung boses nila? Paano marinig yung boses nila, mga kaistorya? Hindi sa pamamagitan ng rally na ito. Sana po ay pansinin itong aming sinasabi. Kapayapaan, ito ang nais namin na mangyari. Dahil problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bangayan at pagkakabahabahagi. Ang bansa ay payapa kapag hindi bahabahagi. Ang bansa ay masaya kapag walang kampi-kampi. Ang bansa ay uulan kapag hindi kanya-kanya. Pagkakaisa, ito ang dapat nating magawa. Constructive, objective, balanced, and fearless opinion. Mag-istorya ta Infovlogs with Papa RD. Mga kaistorya, magandang araw sa mga nanonood na umaga. Magandang umaga sa mga nanonood sa parte ng mundo na hapon. Magandang hapon kung gabi-gabi. Welcome sa ating channel. Welcome sa ating page and TikTok account, Mag-Istorya ta Infovlogs. With your kaistorya, Papa RD. Ang inyong kaistorya, Papa RD lang po ito. So kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, alam nyo, masayang-masaya na ako sa isang pag-subscribe nyo lang. Ay nako, mas lalo na kapag i-share nyo pa at i-invite nyo pa ang mga friends nyo to subscribe on my YouTube channel and follow kung sa FB page kayo, follow nyo, invite your friends also to follow, and TikTok account Mag-Istorya ta Infovlogs. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers natin. Salamat po, maraming salamat po. It humbles me po. Wala po ako may pagmamalaki sa aking sarili po. Sa Panginoong Diyos po lahat ng kapurihan. Wala po ang akin, wala. Thank you so much po. Okay, as what I have promised, mga kaistorya, tuloy-tuloy ito kasi puspusan pa rin ang paghahanda ng Iglesia ni Cristo sa isasagawang national rally sa January 13, mga kaistorya. So this is our part 4 sa ating series of talks sa the Iglesia ni Cristo rally. Isang katotohanan na sa bawat sitwasyon, bawat paggawa, merong mga taong gusto, meron namang hindi nila gusto, merong pro, merong con. It is a reality talaga, mga kaistorya, na you cannot please everybody. Just like itong gagawing Iglesia ni Cristo rally, marami at napakarami nang nag-appreciate sa initiative ng INC na gagawin ang rally na ito. Maraming nag-appreciate. The fact is, may mga different organizations na gustong sumama sa rally. Kasi this is the first rally, mga kaistorya, na na hindi magulo. Hindi magulo. Makikita nyo sa January 13, gagawa ng history ang Iglesia ni Cristo. Ito ang rally na mapupuno ang buong bansa.
Mapupuno yung buong, matindi talaga, no? Mapupuno ang buong bansa, no? Isipin nyo yan, mga kaistorya. Ito, rough estimate lang natin, rough estimate lang natin. Sa Iglesia ni Cristo pa lang, alam nyo na. Di ba? Yung mga pulong ng mga may tungkulin, bawat area, or tanging pagtitipon ng mga may tungkulin lang yun, halimbawa, tanging pagtitipon ng mga may tungkulin sa Area 1 or Area 2. Sa isang lugar, kapag may tanging pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, apektado traffic Ano na lang kaya itong January 13 na National Rally, mga kaistorya? Hindi lang ito dadaluhan ng mga may tungkulin. Ito ay dadaluhan, makikipagkaisa ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So talagang matindi ito, mga istorya. At ito pa, maliban sa mga Iglesia ni Cristo members, merong ibang mga organization na gustong makipagkaisa din. Hindi para siraan ang kahit sino, kundi kadamdamin din sila ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na sana makita at marinig ng mga namumuno ang talagang gusto at nais ng sambayanan. Gusto ng sambayanan na magkaisa na ang mga namumuno sa atin. Natigilan na muna yung awayan, tigilan na muna yung bangayan, tingilan na muna yung away. Kasi walang mapapala ang sambayan ng Pilipino pag ganun. Itong gagawin ng Iglesia ni Cristo, itong Iglesia ni Cristo Rally, mga kaistorya, hindi lang naman ito gusto ng Iglesia ni Cristo Ito ang nais. Ito ang gusto ng bawat Pilipino. Yung mga Pilipinong walang boses, yung mga Pilipinong nariyan lang sa tabi-tabi, yung mga Pilipinong nagdadrive ng tricycle, nanggugupit sa barbershop, nagbebenta ng mga gulay dyan sa talipapa, yung mga Pilipinong nagtatrabaho as housemaid, yung mga Pilipinong mga ordinaryong empleyado, yun ang gusto, yun ang nais nila. Kaya lang, paano marinig yung boses nila? Paano marinig yung boses nila, mga kaistorya? Hindi sa pamamagitan ng rally na ito. Hindi lang ito kagustuhan ng Iglesia ni Cristo. Ito ang kagustuhan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga mahihirap at mga ordinaryong Pilipino na hindi naririnig ang kanilang boses. Kaya magtitipon-tipon ang buong Iglesia ni Cristo para makita, kasi kung hindi ito gagawin ng Iglesia ni Cristo, mga kaistorya, hindi ito papansinin, hindi ito mapapansin ng mga nangunguna, ng mga namumuno sa atin. Hindi nila ito mamamalayan, hindi nila ito malalaman dahil busy sila sa investigation, busy sila sa pag-file ng mga contempt, ng mga kaso, busy sila sa ibang mga bagay. Hindi nila ito makikita, hindi nila ito maririnig na, teka muna, ito pala ang gusto. Ito pala ang gusto ng bayan. Ito pala ang gusto ng ordinaryong tricycle driver. Ito pala ang gusto ng ordinaryong teacher, ng ordinaryong labandera, ng ordinaryong basurero. Ito pala ang gusto ng isang security guard. Ito pala ang gusto ng isang nagbebenta ng gulay dyan sa talipapa. Ito pala ang gusto ng isang construction worker. Paano maririnig yung boses nila kung wala ito? Wala itong rally na ito. Kasi, mga kaistorya, itong mga sinasabi ko na mga ordinaryong Pilipino, hindi sila tayo yan. Tayo man talaga ang direktang apektado. Tayo talaga ang direktang nasasaktan sa mga problema ng ating bansa.
Kasi yung mga nangunguna sa atin, mga namumuno, yung mga politiko, marami sa kanila mayayaman na. Marami sa kanila may mga sariling business yan. Hindi nila alam, di ba? Or alam nila pero hindi talaga nila totoong nadadama kung ano yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong Pilipino na apektado sa baha. Diba? Na apektado sa sobrang mahal ng mga bilihin. Hindi nila nakikita nila yon, pero hindi nila lubos na nararamdaman yon. Kasi paglabas nila ng bahay, mula sa bahay na fully air condition, paglabas fully air condition na sasakyan. Pagdating sa opisina, fully air condition na sasakyan. Pag nagutom, pwedeng mag-order. Walang problema. Pag nagkasakit, walang problema pambayad sa ospital. Sila yon. Pero tayo mga ordinaryong Pilipino, tayo yung ano bang tawag nun? Nininervyos kapag ka may bagyo, baka maanod ng baha ang bahay natin. Tayo yung naguguluhan kung anong gagawin natin sa sweldo natin na sa sobrang mahal ng mga bilihin. Tayo yung mga naaapektuhan kapag ka tayo'y nagkasakit. Yung pamilya natin nagkakasakit. Kung ano yung pambayad natin sa ospital, pambili natin ng gamot. Oo nga, merong government hospital. Pero ano lang ba naman yung government hospital natin? It is a reality. It is a reality na talagang medyo poor pa. Medyo poor pa ang healthcare system natin. Lalong-lalo na sa ating mga government hospitals. I'm not saying hindi dahil sa mga doktor natin na hindi magagaling. Ang gagaling ng mga doktor natin. Pero poor lang ang healthcare system natin dahil sa sobrang dami ng mga nagpapa-ospital sa mga government hospitals. Napakadami ng pasyente over sa mga healthcare personnel. Kaya kapag tayo nagkakasakit, yung problema natin, yun apektado, anong pampaospital, ano ang pambayad ng pambili ng gamot. 'Di ba? Tayo yun eh. Tayo mga ordinaryong Pilipino na hindi nakikita at hindi naririnig ang boses natin doon sa mga namiminuno sa atin. Na ang gusto natin, mga kaistorya, ay resolbahin mo na. Bigyan ng solusyon itong mga problema ng ating bansa. Dahil itong mga problema ng ating bansa, kahirapan, sakit, mga kasakunaan, disasters, hindi naman sila ang direktang apektado. Tayong mga mahihirap, tayong mga ordinaryong Pilipino. Kung hindi gagawa ang Iglesia ni Cristo ng ganitong rally, papaano maririnig ng mga namiminuno sa atin ang ating mga maliliit na boses na gusto natin ng kapayapaan, gusto nating mag-usap yung mga binoto natin as what they have promised. Di ba nangako sila during election, nangako sila ng unity. Unity. Yun ang pangako nila. Yun nga ang dahilan bakit natin sila binuto eh. Kasi nangako sila ng unity. Magkakaisa sila, magtutulungan sila para resolbahin ang problema ng bansa. Pero after the election, ano nangyari? Kabaligtaran sa mga ipinangako nila ang nangyayari, mga kaistorya. Hindi maganda sa bansa na nag-aaway-away ang mga namiminuno sa atin. Kasi tayo yung apektado. Kaya ito nabuo ang Iglesia ni Cristo Rally, because this rally does not only represent the Iglesia ni Cristo, but it will bring the voice of the ordinary Filipino people who want peace and who want solutions
to all the problems that our country is facing right now. Yun mga kaistorya. Kaya sa January 13 ay patuloy nating ipapanalangin sa ating Panginoong Diyos na tulungan tayo na maisagawa natin ng matagumpay at mapayapa ang National Rally for Peace. At sana mahimok ang puso ng mga namiminuno sa atin mula sa executive branch down to legislative and down to the local government na magkaisa at magtulong-tulong para mabigyan ng solusyon ang problema ng bansa natin. Ano mga kaistorya? Okay ba? Please write your kung ano yung comment ninyo mga kaistorya, please write your comments below mga kaistorya sa pinag-usapan natin. And please, kung bago ka pa lang sa channel natin, don't forget to subscribe on my YouTube channel, follow on my FB page and TikTok account, Mag Istoryata Infovlogs. Salamat po at magandang araw po.